Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Happy weekend sa inyo. I hope lahat kayo nasa mabuting kalagayan saan mang parte kayo ng mundo ngayon. Marami ang nagulat nung lumabas sa balita yung nangyari kay Undersecretary Maria Catalina Cabral ng DPWH. Hindi kasi kapani-paniwala yung nangyari sa kanya. Well anyway, sino nga ba itong si Yusek Cabral? Si Yusek Cabral ay 62 years old na nagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Pero hindi lang ito yung academic credentials ni Yusek Cabral. Nagtapos din siya ng MBA or Masters in Business Administration. Nagkaroon din siya ng doctorate for Business Management and doctorate in Public Administration. Aside from these, meron din siyang mga certificates from Wharton University at sa Harvard Kennedy. So talagang maganda rin talaga itong credentials ni Yusek Cabral. Tapos siya rin yung kauna-unahang babae na naging presidente ng Organization ng mga Civil Engineers, yung PICE or Philippine Institute of Civil Engineers. Siya rin yung kauna-unahang babae na naging undersecretary ng DPWH. Nagsimula ang career ni Yusek Cabral bilang isang engineering aide sa DPWH at unti-unting umangat na promote hanggang sa maging undersecretary nga siya ng DPWH. Pero hindi lahat ay bed of roses for Yusek Cabral dahil nung pumutok yung tungkol sa anomalya ng flood control projects, ang DPWH ang talagang tinamaan dito at isa sa mga pinagsususpetsahan na may malaking nakuha o nakurakot sa flood control projects ng DPWH ay ito ngang si Yusek Cabral. Kung maalala natin, pinatawag ng ICI si Yusek Cabral. At kung maalala rin natin, noong January 2024 pa, siya rin yung una na nagsiwalat na kung saan pinangalanan nga niya si Paulo Duterte na nung panahon na yon ay siyang namuno sa District 1 ng Davao City na nakatanggap daw ng 51 billion pesos para sa flood control projects. Nangyari daw ito noong 2019 to 2022 or 3 years bago matapos yung pagkapresidente ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi rin ng DILG na nagkamal ng napakalaking pera itong si Yusek Cabral. Sinasabi di umano na umaabot sa 20 billion pesos, hindi million kung hindi billion pesos ang nakurakot nito sa mga flood control projects. Kaya nga lumalabas ngayon yung lahat, katulad ng sinasabing mga properties niya, yung mga bahay niya sa Forbes Park, at yung sinasabing Hotel Di Umano na Ion Hotel na sinasabing nagkakahalaga ng 600 million pesos. Dati daw itong Holiday Inn na may 200 rooms, so talagang malaki. Pero dito sa nangyari kay Yusek Cabral, maraming haka-hakang lumabas. Ang paniwala ng DILG, she took her own life. Pero marami ang nagdududa dito sa sinasabi ng DILG. Pero ayon sa DILG, talagang nagpakatiwakal itong si Yusek Cabral. Lumalabas din kasi sa autopsy na walang nakitang bruises or pasa sa katawan niya or mga signs na nanlaban siya or wala rin nakitang skin sa mga daliri niya na para magsasabi na nanlaban siya bago siya nahulog. Kung kaya ilan ito sa mga pinapaniwalaan ng DILG that Yusek Cabral took her own life. Pero marami ang nagdududa dito dahil kumalat nga rin yung isang interview nung buhay pa itong si Yusek Cabral na kung saan sinasabi niya na ang greatest fear niya ay fear of heights. So parang napaka-imposible daw na kung ikaw may takot ka sa heights or may phobia ka sa heights, ba't yun ang paraan na gagamitin mo para tapusin yung buhay mo? Pero may picture din kasi dun sa selfie ng driver niya na kung saan makita na nakaupo itong si Yusek Cabral sa edge. Kung titingin siya sa baba, makikita talaga niya na malalim yung babagsakan niya. So kung meron daw siyang fear of heights, dapat dun pa lang, hindi na siya komportable na umupo. Ayon din sa investigation ng DILG, wala rin daw history ng mental health issue itong si Yusek Cabral. Pero sinasabi rin ni Secretary John Vic Rimulya ng DILG na hindi pa nila sinasara o tinatapos yung investigation. Tinitingnan pa rin nila yung ibang anggulo na baka nga may krimen na naganap na naging sanhi sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Lumalabas din ngayon na yung Ion Hotel ni Yusek Cabral na nagkakahalaga ng 600 million pesos, ganon kalaki ang halaga nito dahil nga ito ay dating Holiday Inn at meron daw itong 200 rooms, ay may kapartner siya dito, yung sinasabing special friend daw niya na isa ring engineer. Tapos yung Chief of Police ng Benguet na siyang namuno nung investigation
Dun sa site kung saan natagpuan itong bangkay ni Yusek Cabral noong December 18 ay nirelieve na rin ng DILG dahil nga maraming lapses na nangyari during the investigation. Katulad ng bangkay ni Yusek Cabral, dapat daw hindi ito ibinigay agad sa family dahil kailangan itong gawa ng autopsy, lalong-lalo na isang high-profile na tao, itong si Yusek Cabral na involved sa sinasabing anomaly ng flight control projects. Tapos hindi rin kinuha yung mga gadgets na nandoon, katulad ng cellphone, katulad ng laptop. So ngayon ipapasapi na pa ito sa korte para magawa ng digital forensic dahil baka may makita daw doon mga communication or last conversation ni Yusek Cabral hours before siya namatay or even days before at malalaman din doon kung ano kung meron bang mga threat sa buhay niya, and at the same time makikita rin doon yung mga files niya na magpo-prove or magdidiin sa mga taong pinangalanan niya na di umano'y nakatanggap ng pera para sa flood control projects. So ito yung mga major lapses na nagawa nung PNP chief na in charge doon sa investigation or yung unang sumaklolo nung matagpuan yung bangkay ni Yusek Cabral. Pero ayon naman sa DILG, hindi naman nila tatanggalin sa pagkapulis yung chief. Kung hindi, i-relieve lang nila. Kumbaga, ililipat ng ibang area of responsibility. So kung titingnan din naman talaga natin, maraming posibilidad na pwedeng maging dahilan ng pagkamatay ni Yusek Cabral. Pwedeng nga she took her own life or pwede rin naman na may gumawa sa kanya or itinulak siya. Or di kaya ay itinapon na siya doon nang wala na siyang buhay. O doon nga sa picture ng driver niya, makikita doon na buhay pa siya. Kasi sabi nga nila, parang hindi rin kapanipaniwala yung kwento ng driver na after 2 hours saka siya bumalik doon sa kung saan umupo sa edge itong si Yusek Cabral. Kasi hindi naman yung tourist spot, hindi naman yung safe place. So bakit niya iiwan ng ganun katagal yung kanyang amo? So medyo sinasabi nga nila na siguro titingnan din ito ng mga investigador kung gaano katotoo itong kwento ng driver. Tapos ganun din yung asawa niya na sinasabing ayaw sana niyang ipa-autopsy na yung bangkay ng kanyang asawa. Napag-alaman din na hindi niya na pala ito asawa kung hindi estranged husband niya na. Kumbaga hiwalay na siya dito. Ngayon, ang pinagtataka rin daw nila ay kung bakit parang kahit ako nagtataka rin na nung in-interview nga itong asawa, parang wala akong nakitang kalungkutan sa mukha ng asawa. Parang walang signs of grief na parang hindi siya grieving husband. So, pwedeng hindi rin natin alam kung may kinalaman nga ba itong husband niya sa laki ng pera na meron itong si Yusek Cabral. Pero ayon sa DILG, kay Secretary Remulla mismo, kahit patay na yung tao, death will not stop them from getting what was taken from us. So, kumbaga, meron tinatawag na civil forfeiture. Ibig sabihin nito, kahit patay na yung tao, kapag ka napatunayan na yung mga perang meron siya at mga pag-aari na meron siya ay nakuha niya sa pamamagitan ng pangungurakot sa kaban ng bayan, kukunin pa rin ito ng gobyerno sa kanya. So wala pa rin silang ligtas. Hindi ibig sabihin na kapag kapatay na yung tao, ay quits na lahat. Hindi po ganon. Hahabulin pa rin ng gobyerno yung pera ng taong bayan. Ngayon, tayong lahat kasi talaga may pakialam sa mga ganitong issue dahil lalong-lalo na yung mga taxpayers. Pera kasi natin ito at hindi maiiwasan na magagalit tayo at talagang accountability ang hinihingi natin. Isoli nila yung mga ninakaw nila sa atin. Sayang nga lang at tinapos ni Yusek Cabral yung kanyang buhay. So kumbaga na isama niya na yung mga sikreto niya sa hukay. Pero magtiwala pa rin tayo sa ating justice system na lalabas at lalabas ang katotohanan at mapanagot yung mga taong talagang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Pero mag-iingat din tayo na huwag sana tayong gumawa ng basta-basta ng kahit anong kwento or magpapaniwala sa anumang mga naratibo na gusto lang nating marinig. Himay-himayin din natin yung mga balita at antayin ang korte ang magsabi kung ano talaga ang totoong nangyari kay Yusek Cabral at kung bakit ito nangyari. We still have to trust our justice system. Wala tayong choice eh. Yan yung justice system na meron tayo sa Pilipinas. Pero ako, naniniwala pa rin ako that in the end, truth will prevail. Kasi malay din natin in the days to come, may mga testigong lalabas na talagang nakakita kung ano yung totoong nangyari. O di kaya matapos gawa ng digital forensic yung mga gadgets ni Yusek Cabral. May mga makikita doon na makapagbibigay ng information. So mas okay siguro magantay na lang muna tayo kaysa gumawa tayo ng mga sarili nating konklusyon and to think hindi naman talaga natin alam ang totoong kwento.
Kung sa bagay, hindi rin natin mabiblame yung ibang tao na mag-isip na meron talagang krimen na nangyari na hindi nagpakatiwakal itong si Jose Cabral. Dahil nga, sa mga nalalaman niyang information, ang tatamaan kasi dito ay hindi mga basta-bastang mga tao. Mga malalaking tao sa lipunan din natin ang maiipit dito. So kung iniisip nila na may tumapos sa buhay ni Jose Cabral, hindi rin imposible na pwede itong mangyari. Pero hindi rin natin dapat tanggalin na pwede ring mangyari na talagang sinadya niyang tapusin na yung kanyang buhay para matapos na yung mga kakaharapin pa niyang paghihirap. And this is all for now mga kaibigan. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Please don't forget to share, like, and subscribe to my channel. At sana magkaroon tayo lahat ng mapayapang weekends. At para sa ating bansang Pilipinas, sana makulong na ang lahat ng mga nagnakaw sa kaban ng bayan sa lalong madaling panahon. Once again, ingat po kayo lagi and God bless.